nakapagpapaganda. Pinapapangit lang natin, basically, sa pag-iisip, na ang kasal ay papel lang. Pangkaraniwang kasunduan lang. Well, kung ito ay kasunduan lang ng tao sa tao, halimbawa, ikaw may kontrata ka sa isang tao, sa isang kumpanya, sa grupo ng tao. Sa moment na i-disobey niya, hindi niya i-honor yung napagkasunduan nyo, iskap mo yung papel, punitin mo. Yun ang kasunduan ng tao sa tao. Pero hindi ganyan ang kasal. Hindi ito sa pagitan lang ng tao, ng dalawang taong ikinakasal. Maliwanag ang sinasabi sa Bible. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Ang sinabi dito, ano? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Ibig sabihin, hindi lang yung dalawang tao ang involved. Kasama ang Diyos dito. In fact, ang Diyos ang siyang nagpag-iisa sa dalawa. Kung paano ang 1 plus 1, imposibleng maging equals 1. Napag-iisa ng Diyos ang dalawa. Siya ang nagpag-ugnay sa kanila. At kung siya ang nagpag-isa sa kanila, wala kang karapatan o ang sino man, wala tayong kapangyarihan na buwagin yan at pakialaman yan. Kaya, i-hold natin bilang totoo talaga yan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Nanonood kayo ng Squid Game? Ba't ako gumaganyan? Kasi napapansin ko yung reaksyon nyo kahit naka-face mask kayo. Yung ibang reaksyon, ganyan ng mata, oh. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Para bang ang iniisip nyo ganito, wala na talaga akong choice kundi ang lasunin siya mamaya para ako'y makalaya. Yan tayo eh. Yan yung mga ekspresyon ng mga, sorry bitter. Pangit ang karanasan sa pag-aasawa. Pero, eto, ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo. Ikaw yung may magandang karanasan sa pag-aasawa. At alam mo yung sinasabi ko. Nasa pag-aasawa, hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kaya nga lahat ng problema, inyong nakaya at patuloy na kinakaya. Kasi hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kasi kung kayo lang dalawa, hindi niyo talaga makakaya. Napapansin ko para lang mas maging malinaw yung punto. Pag may kinakasal ako, may mga pagkakataon, yung lalaki, habang sinasabi niya dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kung minsan nauutal, oo, nasa samid, kailanman hindi kita, o kaya nabibingi, ano nga yung father? Totoo. Kung minsan, kahit masabi ng diretsyo, kailanman hindi kita magtataksilan. Ang galing, sa abay, may sisigaw. Woo! Ay, maniwala. Ito hindi ko gawa-gawa. Kahit yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa yan. Nangyayari yun. Kamakailan, baka nga nanonood sila. Sorry may kinasal kami dyan. Alam naman nila ito, tawa kami ng tawa. Ganyan ang weather ganyan ang panahon. Habang sinasabi ni lalaki dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kumulog, kumidlat. Totoo. Tapos si babae, nung yung part na niya ang sinasabi niya, umulan naman ng malakas. Shhh! Ay, ano to? Buti nga, hindi pa ako pwede magsalita. Kasi kung makapagsasalita ako, baka may mapahiya. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko. Dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto kong sabihin ganito, umiiyak ka ngayon? Siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this.
tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yon? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yon? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglokohan. Wag! Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahal ninyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama. May mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluloko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda, ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya. Kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Eh, paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba ang naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak na maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama, basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na ikokondem ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakailaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Maganda ang kasal, wag na wag nating papangitin anuman ang maging karanasan natin. Kasalanan man natin o kasalanan ng mga taong inaasahan nating tunay na magmamahal sa atin. Lagay natin